Kung gusto mo pa akong makita, huwag na huwag mo akong pakialaman at huwag mo akong pipiliting mag-aral dahil hindi ko gusto yon. Mga anak, mabutit nandito kayong dalawa. Malapit ng pasukan. Gusto kong makapag-enroll na kayo. Gusto kong makatapos kayong dalawa ng pag-aaral. Alang-alang sa kinabukasan ninyo. Alam nyo naman na wala na yung papa nyo. Hanggat maari at may trabaho pa ako, gusto kong makapagtapos kayo. Kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Kaya nga ako nagsusumika para sa inyo. O bakit, Kunkun? Ba't ka nakasimangot? Alam mo ba, Inay? Yun ang pinakaayaw ko na pipilitin akong mag-aral. Nasimula pa noon, hindi ko gustong mag-aral. Anahin ko yung pag-aaral. Marami naman tayong pira, hindi ba? Si tatay may magandang trabaho. Alam kong marami tayong pira. Mga anak, isipin yung mabuti. Wala na ang tatay ninyo. May ibang pamilya na. Alam ninyo, sa panahon ngayon, mahirap ang walang pinag-aralan. Mahirap makahanap ng trabaho. Kung meron man, hanggang kasambahay lang. So, ano ang mangyayari sa inyo? Kapag ayaw ko, huwag mo akong pipilitin. At huwag na huwag mo akong pakialaman. Kasi buhay ko to. At wala ka ng pakialam doon. Kung gusto mo pa akong makita, huwag na huwag mo akong pakialaman. At huwag mo akong pipiliting mag-aral. Dahil hindi ko gusto yon. Ang ninanais ko lang na makapagtapos kayo ng pag-aaral. At nang kayo naman ang magkapamilya para't may maganda kayong trabaho. Lalo na ikaw, Kunkun. Ang tamad mo. Huwag mong ipairal yung katamaran mo. Walang magandang kahahantungan yan. So hanggat mga bata pa kayo, mag-aral kayo. Wala namang inang maghahangad ng ikakasama sa anak. Ang gusto ng isang ina na mapaganda ang buhay sa kanilang mga anak. Kaya nga ako nagsusumikap para sa inyo. Na parang makapag-aral kayo. Wala akong problema sa ate mo. Kasi gustong gusto siyang mag-aral. Pero ikaw, naaawa ako sa iyo. Kung gusto ni ate na mag-aral, nasa kanya yan. At huwag mo akong ihalin tulad sa kanya. Kasi magkaiba kami. Naririndi na ako sa iyo eh. Lagi na lang pag-aaral ang naririnig ko. Galing sa bibig mo. Yung bunganga mo. Pag-aaral ng pag-aaral. Kapag ayaw yung taong mag-aral, huwag mong pipilitin. At ganito na talaga ako. At wala kang maaasahan sa akin. Kahit pagalitan mo pa ako ng maraming bisis, ayaw ko talagang mag-aral. Buisit talagang buhay na to. Kung ayaw mo talagang mag-aral, wala na akong magagawa. Basta't ginawa ko ang lahat na makakaya ko para sa inyo. Ikaw, sa katamaran mo, walang magandang kahahantungan yan. Tandaan mo yan. Tuwing inuutusan kita, umaayaw ka. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Wala ka bang plano sa buhay mo? Tumanda ka ng ganyan? Darating ang panahon nga magkapamilya ka rin. So paano na? Kaya nga ako nagsusumikap para sa inyo. Para makapag-aral kayo. Swerte nga't kayo may na kayong nagmamahal sa inyo. Handang gawin ang lahat para sa inyo. Para mabuhay lang kayo at makapag-aral. Ang sabi ninyo, na maganda ang trabaho ng itay ninyo. Dati lang yun. Pero paubos na rin ang pira natin. At ang tatay ninyo, hindi na nagpakita. May iba ng pamilya. At hindi na kayo makakaasa sa kanya. Ako na lang ang natitirang nagmamahal sa inyo. Kaya, ilagay sa isipan at sa puso ninyo. Inay, ako na lang ang paaaralin mo. Alam mo, Inay, gusto kong makatapos. Gusto kong maging teacher someday, Inay. At balang araw, pag may maganda na akong trabaho, Inay, makakatulong na ako sa iyo, Inay. Kaya pagsipagan ko yung pag-aaral ko, Inay. At hindi masasayang yung pera mo. Nagagastusin mo sa pagpaaral sa akin, Inay. Naiintindihan kita, Inay.
Alam ko naman na para sa kinabukasan namin ang ninanais mo, inay. At alam ko yun. Ikaw ay isang ulirang ina, inay. Hangang-hanga ako sa iyo, inay. At nagpasalamat ako na nagiging ina kita. Naaawa nga ako sa iyo, inay. Kasi ikaw na lang ang nagtitirang nagmamahal sa amin. At nakita ko yung pagsusumikap mo at paghihirap. At ginawa mo yun para sa amin. At suklian ko yun, inay. Sa kabaitan ko. Kaya na, inay, mag-aaral ako. Alang-alang sa iyo. Ikaw ang gagawin kong inspirasyon, inay. Mahal na mahal kita. Salamat sa sobrang pagmamahal mo sa amin, inay. Kung ayaw man ni Kunkun na mag-aral, nasa kanya na yan. Huwag mong ipilit sa taong ayaw para hindi masasayang yung gasto mo, inay. Mahirap kumita ng pira ngayon. Madali lang gastusin pero mahirap hanapin. Kaya, inay, wala kang kasalanan kung ano mang magiging buhay ni Kunkun balang araw. Kasalanan niya yan. Kaya huwag mong sisisihin ang sarili mo, inay. Alam kong mabait kang ina. At nararamdaman ko ang nararamdaman mo, inay. Andito lang ako, inay, para sa iyo. Mahal na mahal kita. Ano ba naman ito? Tama nga si nanay. Gusto niya dati mag-aaral ako para sa kinabukasan namin. Ang tamad ko kasi. Paano na ako ngayon? Sino bang tatanggap sa akin ng trabaho? Wala akong pinag-aralan. Sorry po, Inay. Sorry po, Inay. Kung nasan ka man ngayon, Inay, huwag ninyo akong pababayaan. Huwag mo akong pababayaan, Inay. Hindi ko na alam. Kasi ang iniisip ko noon, hindi na kailangang mag-aral. Kasi marami na tayong pera. Mali pala ako. Ang tanga ko kasi, ang tanga ko. Pinairal ko kasi yung katamaran ko eh. Diyos ko. Paano na to? Wala na si nanay. At si tatay, hindi na umuwi. May ibang pamilya na. Mabuti pa si ate. Maganda na ang trabaho niya ngayon. Kasalanan ko talaga to. Wala akong pwedeng sisihin. Kundi ako lang. Dahil sa katamaran ko, ito na nangyari na. Kaya nga si nanay lagi akong pinagalitan noon. Kasi ang tamad ko. At ngayon alam ko na kung bakit. Ang gusto niya, patapos kami ng pag-aaral para sa aming kinabukasan. Pero sinira ko yun. Sa sobrang tamad ko. Hindi ko pinakikinggan yung mga payo ni nanay. Sorry po, inay. Sorry. Ngayon, alam ko na kung gaano kahirap ang taong walang pinag-aralan. Pero huli na ang lahat. Diyos ko, tulungan mo ako. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Ay, Kunkun. Andyan ka lang pala. Bakit para kang umiiyak? Ate, salamat andito ka. Hindi ko na alam gagawin ko, ate. Paano na ako ngayon? Walang tumanggap sa akin ng trabaho. O ngayon, nagsisisi ka na? Kung nakinig ka lang sana sa mga payo ni nanay noon, may maganda ka na sanang trabaho ngayon. Maswerte nga tayo kasi may ina tayong kagaya ni nanay. Ang sipag-sipag na, ang bait-bait pa. Ikaw kasi,
Matigas kasi yung ulo mo. Hindi ka nakikinig sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Andito naman ako. Hindi kita pababayaan. Kapatid kita eh. Kahit ganyan ka, kapatid pa rin kita. Naiintindihan kita. Alam ko namang nagsisisi ka na. Yan, ano pa bang magagawa natin? Di magtutulungan na lang tayo. Tayo lang dalawa ang magkapamilya. Hindi mangyaring pababayaan kita. Dahil kapatid kita. So tahan na, huwag ka nang umiiyak. Andito naman ako. Salamat, ate. Napakabait mo talaga. Alam mo ba na si nanay, nung hindi pa siya namatay, nag-alala siya sa'yo. Pero sabi niya, wala daw siyang magagawa. Kasi kahit anong pilit niya, na pag-aralin ka, ayaw mo naman talaga. Kaya, namatay siya na parang may baon ng sama ng loob. At alam mo naman, kung si nanay ay madali lang magpatawad, hindi niya tayo matitiis. Dahil pareho tayong mahal niya. Kung saan man si nanay ngayon, ay masaya na siya kasi nakita niya na hindi kita pinabayaan. At nakasisiguro ako na naririnig ni nanay ang pinag-uusapan natin ngayon. Kaya, huwag kang mag-alala. Ayun, masaya na siya sa piling ng ating Panginoon.